Magandang araw po. Welcome po sa aking YouTube channel na Nov9 TV Updates. Okay, update lang po dito sa mini mansion. Ito po'y available pa rin. At kung sakali man po na interesado kayo, pwede po tayong mag-counter offer sa asking price ni owner. Panoorin niyo po ulit itong aking video presentation. Nandito po tayo ngayon sa Talisay, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang mini mansion na may swimming pool at access sa mismong Taal Lake. May lot area po ito na 1,200 square meters more or less at may floor area na 500 square meters more or less. Meron po itong 4 bedrooms, 5 toilet and bath, 10 car garage at nakabakod na po buong property. Mula po dito sa driveway ay tanaw na po ang Taal Lake at Volcano. Dito po sa likod ng bahay ay may swimming pool, may cabana, then kitchen. Yan po yung driveway. Ito po yung back view ng bahay kung saan meron pong terrace sa taas. At ganun din po dito sa driveway. Maayos na maayos po ang structure. Gawa ng ito po yung owner's built. Hindi po nila tinipid. May pagbabago lang sa kanilang plano, kaya ibebenta na po ito. Ito po yung swimming pool. Then meron pong Carabao grass sa palibot nito. At mula naman po dito, ito na po yung property line na kung saan hindi lang po tanaw kundi accessible din po ang Taal Lake. So kung sakali pong ma-acquire nyo ito, pwede po kayong maglagay ng jet ski dito sa baba o di kaya fishing boat. Kung gusto nyo mag-fishing, punta lang kayo dyan sa gitna at marami pa pong isda dito. Yan po, tunghayan nyo po itong napagandang tanawin kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Kaya napaganda po nito para sa inyong bahay bakasyunan o retirement home. Ito naman po yung hagdan na tinutukoy ko na access papunta dito sa baba ng lake. Ito po yung maliit na gate. Then, yan yung hagdan. Karamihan po dito sa lakeside ay tinatambakan ang likod nila para extension ng property. So, balik po ulit tayo dito sa may swimming pool at tunghayan nyo po itong likod ng bahay. Then, yung cabana at itong maliit na structure ay yung kitchen. Kung hindi naman po panahon pa sa inyong retirement, gusto nyo maging income generating itong property, pwede nyo po itong ipasok sa Airbnb para may staycation business na po kayo. Or kung meron naman pong mga events o occasion, mga small gatherings, pwede rin po ito. Sa laki po nito, marami din kayong ma-accommodate na guest. Ito po yung side view nitong bahay. Then dito po sa driveway ay naka-tiled flooring na rin hanggang doon sa dulo. Then ito pong covered car park ay kakasyan dalawang sasakyan. At hanggang dito po ay naka-tiled flooring at tiled wall na rin. Kaya madaling linisan. Hindi nyo na kailangang mag-maintenance para sa repaint ng pintura. Ang kagandahan po dyan sa tiled wall ay punas-punas lang. Then okay na. Malinis na naman siya. So yan po yung pasad nitong mini mansion ni Madam at Sir. Napakaganda po, napakaliwalas. At dito po sa harapan ay napakalaki pa po ng espasyo kung sakaling magpa-landscape kayo. At ito pong bahay ay hindi po naman ganong natirhan ni owner. Gawa ng nasa ibang bansa po sila. Tuwing bakasyon lang po nila ito natitirhan. Siguro mga 3 to 4 weeks. Then balik na naman sila sa ibang bansa. So ito po yung balkonahe hanggang dito yan sa kabilang side. Yung sa may driveway.
Ito naman po yung gigantic main door na solid wood at welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living area o salas at tungkol po sa kagamitan, wala pong nabanggit kung kasama po yan pero pwede naman nating i-negotiate. Then naka-double high ceiling, naka-ceiling cove design, may chandelier, premium tiles ang ginamit dito sa flooring, meron pong customized glass windows with Korean blinds, hanggang dun po sa dulo ay double high ceiling. Napakaganda po nitong disenyo nitong hagdan kung saan ito'y curved staircase. Then dito naman po yung receiving area o family area. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong crystal chandelier, then wooden molding sa ceiling, naka-tiled wall with lamp, at balik po ulit tayo dito sa may living area. Dito po sa baba nitong staircase ay may wooden bar, then wooden shelves with glass door. Meron pong wooden glass enclosure dito sa may dining area. Then sa dulo po ay yung way papunta sa swimming pool. At dito naman po yung formal kitchen. Meron po itong island na naka-granite kitchen countertop, may gas range, range hood, may pin lamps itong ceiling, at dito naman po yung pantry na made of wood. Then meron pong access door na papunta naman dito sa covered car garage na dumaan na po tayo dito kanina, yung first part ng video. At dito naman po ay meron pong maid's room o maid's quarter na naka-solid wood, then may security grill, at malaki naman po ang espasyo nito. So ngayon po ginawa nilang stock room. So, babalik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung access door kung saan tayo lumabas kanina. Yan po yung formal kitchen. Then napakahaba po ng kitchen countertop. Hanggang sa dulo po yan. Then meron pong wall-mounted kitchen cabinet at storage ng kitchen utensils. Ito naman po ulit yung dining area. Mula po dito sa dining area, then yan po yung wooden glass door na enclosure. At sa dulo po yung living area. Then kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Naka-solid wood door, then naka-tiled flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall, naka-ceiling cove design, napakalaki ng espasyo, may customized glass windows, may multicolor lights or LED lights, then center lamp. Then customized din po itong sliding glass windows with security grill. Yan po yung wardrobe na naka-glass doors. Tunghayan nyo po ulit itong ceiling cove design na may colored LED lights. So lipat po tayo dito sa kabilang side na to at check natin yung toilet and bath na naka-solid wood door. Then napakalaki po ng espasyo nito. May bathtub, bathroom countertop, double sink with faucet, may water closet with bidet, bathroom window, may malaking vanity mirror na naka-wooden frame. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Then dito naman po ay may wardrobe. Napaganda ng disenyo. At ito'y aluminum frame na rin po ang ginamit at glass walls. Labas po tayo. So ito po yung first bedroom. Then naka-solid wood door na rin po ito. At paglabas nyo po dito sa first bedroom, ito na po yung dining area. At matatanaw natin yung formal kitchen. Ito pong natatanaw nyo na sliding barn door ay access na po ito papunta dito sa kabana at swimming pool o likod mismo ng bahay. Dito pa lang po napaganda ng tanawin.
Yan po yung common toilet and bath. At bababa po tayo para check natin yung ibang hindi natin naikutan kanina. So hanggang dito po sa dulo yung balkonahe na connecting na sa kabana. Naka-tile flooring na rin po ito. At ito po yung tinutukoy ko na kitchen. Katabi lang nitong swimming pool. At napakalaki po ng espasyo nito. Actually, pwede po itong gawa ng partition para gawing guest house. So yan po ulit yung perimeter fence, yung swimming pool, at babalik po tayo dito sa loob ng bahay para check natin yung ibang parte nito. Dito po yung dinaanan natin na common toilet and bath, kung saan malaki din ang espasyo. May bathroom countertop, bathroom sink, water closet with bidet, shower enclosure, at tiled bathroom wall. Meron din po itong bathroom window with security grill. At solid wood door na rin po yan. Then meron pong access door papunta sa formal kitchen. At ito naman po ulit yung sliding barn door. Then dito naman po ulit yung dining area. At dito po yung formal kitchen. At dyan na po tayo galing kanina. At dito naman po yung first bedroom na naipresent ko na sa inyo kanina. Yan po yung receiving area. Actually, kung malaking pamilya kayo, pwede naman po ito para sa another room. Gawa ng malaki din po ang living area o salas. Ito po yung curved design na staircase, then naka wooden handrail at metal railing. Samahan nyo po ako, akyat po tayo. Nandito na po tayo sa hallway na papunta naman ito sa mga kwarto at family area. Ito pong family area ay napakalaki po ng espasyo. Hanggang sa dulo po yan sa may balkonahe. Maayos po ang pintura ng ceiling at wall. At check muna natin itong pangalawang kwarto. Napakalaki po ng espasyo, naka-tiled flooring, may drawer and dresser, wardrobe, customized glass windows, may center lamp, then meron din pong molding ang ceiling. At ito naman po yung toilet and bath. May bathroom countertop, bathroom sink, water closet with bidet, shower enclosure, at naka-tile bathroom wall. Meron din pong bathroom window. Yan po yung wardrobe, yung drawer and dresser. At labas po ulit tayo para check natin yung ibang kwarto. So dito naman po yung hallway na papunta sa ibang kwarto. Bago po tayo pumasok sa pangatlong kwarto, check po muna natin itong common toilet and bath. So ganun din po, malaki ang espasyo, may water closet with bidet, bathroom countertop, shower enclosure, tiled bathroom wall, at bathroom window. So ito po yung common toilet and bath. At check natin itong kwarto na naka-solid wood door. Sa espasyo malaki din po. Maayos ang pintura ng ceiling at wall, naka-tiled flooring, may center lamp, may customized glass window, from floor to ceiling tong wardrobe, then may whole body mirror. Lahat po palang kwarto ay may aircon. At for sure, hindi naman tatanggalin na yon kasi masisira ang structure. So labas po tayo dito sa pangatlong kwarto at lipat po tayo dito sa pang-apat na kwarto na naka-solid wood door na rin po ito. Then napakalaki po ng espasyo. Naka-tiled flooring. Itong ceiling ay may center lamp, may wooden molding, may sariling toilet and bath. Then malaki din ang espasyo. May bathroom countertop, shower enclosure, tile bathroom wall, may walk-in closet. Then dito po yung shower at bathroom window. Dito naman po yung water closet.
So ito po yung toilet and bath ng 4th bedroom. Then customized din po itong glass window. Then meron pong French door o wooden door design na may access dito sa balkonahe o terrace na matatanaw din ang Taal Lake. Hanggang dito po yan sa dulo. Yan po naman yung kapitbahay. Okay, labas na po tayo dito. Ito po yung last bedroom. Halos lahat pong kwarto ay malaki at may sariling toilet and bath. Ito po yung hallway at itong natatanaw natin na kwarto ay yung pangatlong kwarto na galing na tayo dyan kanina. At dito naman po yung open below. Yan po yung curved stair at sa dulo yung living area. Yan po yung chandelier. At dito naman po yung hallway na papunta sa harapan na balkonahe. Tunghayan nyo po muna itong napagandang disenyo ng bahay ni Ma'am at Sir. Napakaaliwalas po. Napakaganda. Para sa akin, sulit na kayo sa presyo nito. At mamaya po, sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin ang presyo nito. Ito po yung tinutukoy ko na balkonahe dito sa harapan ng bahay. Hanggang sa dulo po yan. Na ito'y naka-tile flooring na rin. At hanggang dun din po sa kabilang side. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Talisay, Batangas. May lot area po ito na 1,200 square meters more or less at itong bahay ay may floor area na 600 square meters more or less. Meron po itong 4 bedrooms, 5 toilet and bath, 1 maid's room, 10 car garage, may swimming pool at may access sa mismong lake. Hindi lang po overlooking kundi access mismo. Yan po yung balkonahe dito sa likod ng bahay na kung saan napaganda pong tumambay dito at pinagmamasdan nyo po itong Taal Lake. Then yung swimming pool, dyan na po tayo galing kanina. At sa dulo po nitong perimeter fence ay meron pong konkretong hagdan papunta dun sa baba ng mismong lake o dagat. Dagat po ang tawag nila dyan dito sa Talisay. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa public market, ang distance is 3.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa St. Andrew Hospital, ang distance is 3.8 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 12 kilometers at ang travel time is 23 minutes. Mula naman po sa Startol, Tanawan exit, ang distance is 25 kilometers at ang travel time is 37 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 73 kilometers at ang travel time is 1 hour and 34 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 39 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin, nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-look sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya.
Maraming salamat po.